Ngayon papag-usapan natin ang mga techniques at saka mga tips para sa mga facilitators, no? Para mas mapasukan natin itong role na ito. So ano yung facilitation? Facilitation ay ang bringing out and focusing the wisdom of the group. So pinapalabas natin yung kaalaman at talino ng grupo. Okay? Kaya facilitator. Iba yun sa teacher. Ngayon, paano yun na iba sa teacher? Ang teacher, alam natin yun, di ba? Nasa harap ng blackboard, yung kaalaman nasa kanya, susulat niya, ile-lecture niya, tapos lahat nakikinig. One direction yung dissemination of knowledge through a teacher. Ngayon, ang facilitator, hindi teacher. Hindi teacher ang facilitator. So, ang ginagawa ng facilitator, pinapalabas niya yung mga kaalaman, karanasan ng mga participants doon sa grupo para matuto sila sa isa't isa. So, hindi tayo teacher, facilitator tayo. So, ibig sabihin nun, mga 80 to 90% of the time ay hindi tayo yung nagsasalita. Pag nagsasalita tayo, most of the time, tayo yung nagbibigay ng tanong, tapos bibigyan natin ng opportunity na magsalita yung mga members of the group. Kaya ganyan yung shape. No? Lahat sila nakikinig sa isa't isa. Tapos as facilitator, nakikinig tayo. Tapos nagbibigay tayo ng follow-on questions para lahat nakapagsalita. Teaching versus facilitating. Yun, no? Tinutulungan natin yung mga participants na matuto sa isa't isa. And then, hindi tayo kailangan maging expert para maging facilitator. No? So, huwag tayong kabahan na, ako, hindi naman ako alam, wala akong kay dyan, hindi ko naman yan alam. No? Okay lang yun, kasi ang trabaho lang naman natin is palitawin, ipashare natin sa mga members yung mga karanasan nila o kaalaman nila o pagkaintindi nila, interpretation. So, mas madali in a sense. So, pag teacher or expert, madalas nagpresent ng information, tapos tayo, yung expert yung nagbibigay ng tamang sagot sa mga tanong. At hindi yun yung role ng facilitator. Ang role ng facilitator ay to guide the process and provide the right questions. Taga-tanong tayo, hindi taga-sagot. So, yun. Ngayon, ano yung qualities ng isang great facilitator? Una, unbiased, no? Yung kaya natin makinig sa mga iba't ibang ideya, iba't ibang perspective, no? Posibleng may sinishare yung mga kasama ninyo na hindi ganun yung paniniwala ninyo, pero hindi nyo kailangan kontrahin, hindi kayo nakipagdebate, no? Kasi lahat naman tayo may pinanggalingan at lahat tayo may karanasan, may kaalaman sa buhay. So, ang facilitator, trabaho natin makinig. No? And then, safe. No? May skill tayo to maintain a safe environment na nakikita nila sa atin na pinapakinggan natin lahat. And therefore, yung mga participants may influensya na makinig rin sa iba. And therefore, safe. So, hindi natin pinapabayaan na nag-aaway na, nagtataasan ng boses yung mga tao. That way, we keep the leadership circle conversation safe. Pangatlo, listens. No? Nakikinig at nakikita ng mga tao na nakikinig ka pag may nagsasalita. Hindi yung pag may nagsasalita na nagte-text ka. No? Nasiset mo yung tone na sa body language mo, sa nonverbal. Pangapat, structured. No? Alam natin na may daloy yung session. Usually 60 to 90 minutes ang isang discussion, and therefore hindi natin, time conscious tayo, hindi natin papabayaan na umabot na ng 3 oras. So, dadalhin natin, i-manage natin yung conversation para umusad hanggang matapos within 60 to 90 minutes. Number 5, fearless. No? Questions to challenge thinking and create new possibilities. So, hindi ito yung nanghamon o nangaaway. No? Pero yung kaya natin maging, hindi tayo takot na maging creative o mapaglikha mapaglikha yung mga tanong natin. Proactive, hindi tayo reactive sa group, no? Hindi tayo nahahatak sa away-away o sa kampihan o debate.
flexible. Meron tayong ine-expect na daloy ng talakayan, pero alam rin natin na kuminsan nalilihis at alam natin, kaya natin pabayaan yung talakayan kasi kuminsan akala mo lumilihis na pero i-connect pa rin pala nung nagsishare. Okay? Pero syempre, pag masyado na matagal at sobra nang naglilihis o nagdo-dominate na, naubos na yung oras, isa lang tao lang nagsasita, mahalagang nagka-cut in tayo and then binibigyan natin ng panahon magsalita yung mga iba. Sasabihin natin, si ano naman, di ba? Si Sandra naman, anong palagay mo, Sandra? No? I-redirect mo para lahat ay nakapagsalita. Connects, no? We can connect with the group, we allow everyone, lalo na yung mga tahimik, no? Kung kunwari, isang oras na, merong isang participant na hindi pa nagsasalita, no? So, be aware na hindi pa siya nakapagsalita and then sabi, ikaw, Peter, anong palagay mo doon sa kakasabi niya lang na may karanasan ka bang similar doon? No? So, yung mga tahimik, you will bring them into the conversation, posibleng you will call them specifically. No? And then timely, alam natin yung timing, time conscious tayo. And then social, no? Yung kahit na mahiyain tayo, likas na mahiyain tayo, pag may meeting, kaya natin maitatabi yung pagiging mahiyain tayo, and then at least during yung session na yun ay maging we go out of our way, no? Maaaring parang trabaho yun na pero maging friendly tayo, we mag-start tayo ng conversations with yung mga iba't ibang participants, chichikahin natin sila, tapos pwede tayong maging bumalik sa pagiging mahiyain after the session. Social. So, and that's also how itong pagiging facilitator ay malaking tulong sa leadership training natin. Now, some facilitation techniques. One, sa simula, lilinawin nyo, session natin na ito, magsisimula tayo ganitong oras, sa kalahating oras tayo, so sabihin nyo, mga alas 4 makakauwi na tayo. Ganyan. Set meeting agenda, then break the ice. No? Pwede kang ikaw nagpapatawa or may activity kayo na mga 5 to 10 minutes na medyo palaro. No? Share your favorite animal o kung ikaw ay isang animal, bakit yun yung animal na mga patawa, pampagaan. And then sometimes you will need to delegate the roles. No? Minsan sabihin, Sally, pwede bang ikaw timekeeper? Or set the ground rules para ma-set yung tone. Sabihin nyo, sige, pag may nagsasalita, hintayin natin na matapos siya bago magsalita ulit. Or sabihin nyo, mag-raise muna kayo ng hand kung gusto nyo magsalita. Or pwede nyo rin sabihin, basta tapos na yung magsalita, hindi nyo na kailangan mag-raise ng hand. Umirit ka lang para so you set the ground rules. And then, engage and manage group dynamics. No? Madalas, magkakaroon ng some hindi pagkakapareho ng opinion, and okay yun. In fact, nakakapagpayaman ng talakayan pag merong iba't ibang perspectives na lumalabas. No? And then, doon madami tayo natutunan, pero huwag niyong pabayaan na nag-away na o nagtataasan na ng boses. No? So kung kunwari nakita niyo napapatagal, ayaw nagmamatigas na, naubos na yung oras, tinitignan niyo. So you have to engage and manage group dynamics para productive. No? Yung hindi yung nagkapikunan, nagkatampuhan, so hindi na babalik sa susunod na meeting. Ipaprocess ninyo para nakinig tayo, natuto tayo sa iba't ibang perspectives, at hindi tayo umuuwing nagkapikunan, nagkatampuhan. And then number 6, allow everyone to speak. Take note of yung mga hindi pa nagsasalita. Make sure na sa last 30 minutes, yung hindi pa nakapagsalita, tatawagin nyo na. No? Para makapagsalita sila. And then, keep the group's mood upbeat. No? So, yung tono, kuminsan may nag-share ng, di ba? Yan. No? So, yung, tansyahin nyo yung mood ng grupo, and then to as much as possible na na maintain nyo na bukas, di ba, napapakaramdaman naman natin yun
nagiging bukas yung grupo, and then in general magaan, no, yung hindi yung tense dahil galit, nagkakagalit na hindi na nagmamatigas na sila dahil nagkakaiba sila ng punto de vista. Monitor group politics, baka may mga paksyon-paksyon na, uy, yung tatlong magkakasama sila sa dorm, sila na lang nag-uusap, hindi na sila nakikinig, so i-monitor niyo yun, tapos i-process niyo. Ideally, isa lang nagsasita, and then lahat ng iba na kikinig at any one time. And then be alert, no? Intindihin niyo kung ano nangyari. Kung minsan, baka pag may nagkukwento, nag-iiyak na, so nagsisimulang umiyak, so mag-abot ka ng tissue para hindi naman siya, so be alert sa kung anong nangyayari sa grupo. And then pause and think, no? Yung babantayan nyo yung buong dynamic ng grupo. So mahalagang pinapakinggan mo yung isang nagsasalita at a time, pero tinitingnan mo rin yung ano yung nangyayari sa grupo, di ba? Baka mga iba nagte-text na lang o sa sulok, no? So hahatakin mo sila para pabalik. 90 minutes lang naman, madami sa kanila hindi pa sanay sa ganitong proseso. So nag-tune out. So i-bring in natin sila. And then towards the end of the session, group review, kumusta? Ano nang natutunan natin sa, kung kunwari patapos na, sige natin, anong natutunan natin sa isa't kalahating oras na nag-usap tayo? Anong napulot nyo? Yan, pwede mong tanongin doon. Para natatahi-tahi bago magtapos. Tapos, may closing notes. No? Sige, thank you very much sa mga, kita-kita tayo uli sa next week or sa 2 weeks from now, or saan lang tayo sa chat kung anong oras yung next natin. So, yeah. So, yun yung some techniques ng facilitator. Madali lang ito para lang itong barkada na nagtatalakayan na may dagdag na konting structure. Para nagpo-flow, may start and may ending, and then may topics na papag-usapan. But basically, parang talakayan lang na mas malalim at mas intentional. Yung parang talakayan na nagkakasundo tayo na gusto natin maging mabunga yung isa't kalahating oras na nagkakasama yung leadership circle.